Madalas parang gusto nating laging may shortcut, no? Mhm. Lalo na pagdating sa mga resulta. Oo na eh. Sa trabaho, sa mga proyekto natin, kahit sa personal na buhay. Pero naisip mo na ba na baka yung mismong pagmamadali natin, yun pala yung hadlang. Hadlang sa tunay at alam mo yung pangmatagalang tagumpay. Hmm. May isang konsepto kaming nahalongkat mula sa iyong mga source material na pag-uusapan natin ngayon, yung kahalagaan ng tinatawag nilang silent season Silent season, oo. o panahon ng tahimik na paghahanda. Parang ito yung sikreto sa likod ng mga gawaing nagtatagal, lalo na raw sa konteksto ng ministeryo or anumang malaking adikain na kailangan ng matibay na pundasyon. Tama. At alam mo, napaka-counterintuitive niyan sa kultura natin ngayon na parang gusto laging mabilis, gusto nakikita agad ang resulta. Oh, instant gratification. Exactly. Yung mga material na binigay mo, talagang binibigyang diin nila yung ideya na madalas nating makaligtaan. Na yung pinakamahalagang trabaho pala, madalas, nangyayari bago pa man yung mismong aksyon. Bago pa yung main event. Oo. Kaya yung mission natin sa paghimay na ito, suriin kung bakit itong paghahanda na kadalasang hindi napapansin para ang bagal, walang papuri agad-agad, bakit ito yung susi para sa isang aning hindi lang basta marami, kundi nananatili Yung tumatagal. na pangmatagalan? Yun nga. Gagamitin natin yung mga prinsipyong agrikultural at espiritual na inilahad mismo dyan sa mga sources mo. Sige, himain natin to. Nagsisimula ang lahat sa metafora ng pagsasaka, di ba? Paulit-ulit binabanggit yan dun sa mga material. Oo, yung farming analogy. Parang simpleng analogy pero ang lalim pala ng ibig sabihin. Hindi ka raw makakapitas ng bunga kung hindi mo inalagaan muna ang lupa. Tama, basic yun pero totoo. At may matinding punto rito na karamihan daw ng mga paggabigo lalo na sa ministeryo hindi dahil sa maling strategy. Hindi sa strategy. Hindi raw, kundi dahil hindi inihanda yung lupa, yung puso ng tao, o baka pati na rin yung sarili nating puso. Pati sarili, oo. Tapos may parang kabalintunuan pa nga kapag mas mabilis kang kumilos ng walang sapat na paghahanda. Mas mabilis. Oo, mas mabilis ka kumilos ng walang handa, mas mabagal daw darating yung tunay na bunga. Nakakaisip, di ba? Totoong-totoo. Napaka-ironic pero oo, kitang-kita yan dun sa talinghaga ng mga hasik galing sa Mateo 13, binanggit din sa sources mo. Oo, nabanggit nga yan. Napakalinaw dun na yung kalidad ng bini, yung mensahe, yung salita ng Diyos, perfecto yun. Walang problema sa bini. Walang problema. Pero yung tagumpay ng pagtubo, ng pamumunga, nakasalalay ng husto dun sa kondisyon ng lupa. Yung puso ng tumatanggap. Yung lupa, okay? At ang lupa ayon sa mga prinsipyong inilahad, hindi yan basta-basta nagiging handa. Hindi magic. Kailangan dumaan sa proseso. Una raw, kailangan itong tibagin, broken. Tibagin? Parang ang bigat pakinggan yan. Yung matigas na lupa, kailangang araruhin, di ba? Gaya ng sabi sa Jeremiah 4:3. Oo, araruhin. Pero sa totoong buhay, itong pagtibag na to, na katumbas daw ng personal na pagpapakumbaba, pagsisisi, madalas masakit to Mahirap harapin, di ba? Oo naman. May sinasabi ba ang sources kung paano to nalalampasan? Or anong perspective nila dyan? Magandang punto yon. Hindi naman sinasabi na madali. Actually, kaya nga siguro tinatawag na silent season. Kasi madalas, ito yung mga panahon na parang walang nangyayari sa labas. Tahimik la. Tahimik, pero sa loob may malalim na pagbubungkal na nagaganap. Yung pag-amin sa tigas ng puso, sa mga pagkukulang, yun mismo yung unang hakbang ng pag-aaro. Kinikilala mo na, kailangan ng pagbabago. Okay, acceptance muna. Oo, at hindi nga nagtatapos dun. Kasi matapos tibagin, kailangan din itong linisin. Cleansed. Oo nga. Ito yung pag-alis ng mga bato at tinig, di ba? Yung nasa Marcos 4:7? Yun nga. So,
hindi lang basta malambot dapat yung lupa, dapat wala ring sagabal. Ito ba yung mga distractions natin, mga sama ng loob, na alam mo yun, hindi maalis-alis? Pwede. O mga maling prioridad. Oo, maling prioridad o kahit anong humahadlang para talagang mapakinggan at matanggap yung salita. Eksakto. Lahat ng yan, mga bagay na sumasakal sa potensyal na paglago, parang weeds. Okay, so tinibag, nilinis, ano yung pangatlo? At pagkatapos linisin, yung panghuling hakbang sa paghahanda ng lupa ay ang pagyamanin, enriched. Pagyamanin, okay? Kasi hindi sapat na malinis lang, kailangan may sustansya. Ito raw yung nakukuha natin sa panalangin sa salita ng Diyos, sa panalangin, sa pagsamba, gaya ng nilalarawan sa awit 1.2-3, yung tao na parang punong kahoy sa tabi ng batisan. Yung nourishment. Oo, nourishment. Ito rin marahil yung dahilan kung bakit napakahirap para sa marami noong silent season. Kasi gusto natin ng action agad eh. Gusto natin ng nakikitang resulta. Results-oriented tayo masyado minsan. Totoo. Pero yung pagmamadali, ayon sa paulit-ulit na babala sa sources, madalas na uuwi lang sa pagkapagod, burnout, o di kaya sa mababaw na ugat na hindi kakayaning tumagal pag dumating na yung init o bagyo. Yung mabilis tumubo pero mabilis ding mamatay. Ganun nga. Kaya yung paghahanda ng lupa, hindi to aksidente, intentional to, at madalas matagal na gawain. Grabe! Kapag iniisip po ang daming halimbawa sa mga source na nagpapatunay na itong silent season, hindi talaga siya pagkaantala. Sadyang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos, si Jesus mismo. Si Jesus, oo. 30 taon. 30 taon na halos, walang nakakakilala sa kanya bago siya nagsimula nung kanyang pampublikong ministeryo na tumagal lang nung 3 taon. 3 years lang yung public ministry. 30 taon ng paghahanda para sa 3 taon ng public work. Parang ang tagal nun, ano? Napakatagal kung sa sugap ng tao. At isipin mo, siya na yung anak ng Diyos pero dinaanan niya pa rin yung mahabang proseso ng paghahanda. Kahit siya dumaan doon. Oo, hindi lang siya. Si Apostol Pablo, matapos yung kanyang napakadramatic na conversion sa daan papuntang Damasco. Yung biglang liwanag, yun nga, hindi siya agad sumugod para mangaral sa mga hentil. Ayon sa sulat niya sa Galatia 1.17, nagtungo raw muna siya sa Arabia ng 3 taon. 3 taon sa Arabia? 3 taon. Ano kaya ginawa niya doon? Malamang, panahon yun ng malalim na pag-aaral, pananalangin, pag-intindi, doon sa bagong katotohanang pinahayag sa kanya. Pag-absorb ng lahat. Oo, hindi lang sila. May iba pa bang binanggit sa sources na talagang nagpapakita ng pattern na ito? Yung paghahanda muna. Oo, meron pa. Si Nehemias. Bago niya sinimulan yung napakalaking proyekto ng muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem, Yung pader. nakakagulat na hindi siya agad nag-organize ng construction team. Hindi agad naghanap ng materyales. Ayon sa Nehemias 1.4, ilang buwan muna siyang nanangis, nag-aayuno, nanalangin sa Diyos. Ilang buwan yun? Wow! Oo, humingi muna siya ng gabay at basbas bago kumilos. Pati yung unang simbahan. Yung sa Acts. O matapos umakyat si Jesus sa langit, hindi sila agad nagsipangkalat para mangaral. Sumunod sila sa utos ni Jesus na maghintay sa Jerusalem. Maghintay. Nagtipon sila doon sa upper room para manalangin ng sama-sama hanggang dumating yung banal na espiritu sa araw ng Pentecostes. Nasa Gawa 1.4 yon. Yung paghintay na yon, hindi pala passive waiting. Hindi lang pagtambay. Hindi. Active preparation pala through prayer. Malinaw na malinaw yung pattern, no? At magandang ikonekta yan dun sa isa pang analohiya na ginamit sa iyong mga source, yung skyscraper, yung mataas na gusali. Yung skyscraper analogy? Simple lang yung prinsipyo. Hindi ka makakapagtayo ng napakataas na structure kung mababaw lang yung pundasyon mo. Makes sense. Kung gaano kalalim at katibay yung pundasyon na hindi nakikita sa ilalim ng lupa, ganun din kataas at katatag yung gusaling maitatayo mo sa ibabaw. At may direktang katumbas daw ito sa spiritual na aspeto. Parang sinasabi na yung lalim ng ating panalangin, halimbawa. Yun ba yung katumbas ng lalim ng epekto ng ating ministeryo? Tama,
Ganun nga yung pagkakahalintulad sa mga source. Ang mababaw na panalangin daw, nagre-resulta sa mababaw na epekto. Shallow prayer, shallow effect. Parang ganon. Tapos yung malawak na presensya, yung tunay na pakikipamuhay sa isang komunidad, yun yung nagbubunga ng potensyal para sa malawak na aanihin. Okay. At yung mga hindi nakikitang puhunan, yung mga oras na ginugol mo sa panalangin, pag-aayuno, yung tahimik na katapatan sa maliliit na bagay kapag walang nakatingin? Yung mga hidden work. Iyon daw ang nagiging pundasyon ng nakikitang katatagan pag dumating na yung mga pagsubok at unos. Dito ngayon pumapasok yung konsepto ng dual preparation. Dual preparation, dalawahang paghahanda. Ano yung dalawang yun? Ayon sa mga source, kailangan mong ihanda una yung sarili mong puso. Sariling puso muna. Okay. Paano? Sa pamamagitan daw ng taimtim na pananalangin para sa iba, intercession. Paglilinis ng sarili sa pamamagitan ng pag-amin ng kasalanan at pagtalikod dito, confession, purification, at sadyang pagpapahinga at pagpapasakop sa presensya ng Diyos, rest. So, inner work muna. Oo, napakahalaga nun. Kasabay nito, kailangan mo rang ihanda yung larangan, yung field kung saan ka kikilos. Yung environment. Oo, at hindi ito basta paghahanda ng logistics lang. Espiritual na paghahanda to. Pagbuo ng tunay na relasyon sa mga tao, pagkilatis sa espiritual na kalagayan ng lugar sa tulong ng Espiritu Santo, discernment yun. At aktibong pagbasag sa mga espiritual na baluarte o strongholds na humahadlang sa gawain ng Diyos dun. Wow, ang lalim nun Dito raw nagiging mas deep yung usapan. Tinatawag sa mga sources yung panalangin, prayer, at presence, bilang twin pillars. Kambal na haligi. Oo, kambal na haligi ng tunay na groundwork nung paghahanda ng pundasyon. Unahin natin yung panalangin. Hindi lang daw ito basta paghingi ng mga bagay o ritual. Hindi lang wish list. Hindi raw. Inilalarawan ito doon bilang strategic warfare, estratehikong pakikidigmang espiritual, hanggo sa Ephesos 6:12. Oo, Ephesus 6. Strategic warfare, parang ang bigat pakinggan para sa panalangin. Paano to pilaliwanag sa sources? Magandang tanong yan kasi madalas iniisip natin ang panalangin bilang personal at devotional na gawain lang, which is true, pero May iba pa. meron pa. Ayon sa mga source at base nga sa Ephesus 6, may mas malawak na dimensyon ito. Sinasabi doon na ang ating pakikipaglaban hindi laban sa laman at dugo. Hindi sa tao. Hindi, kundi laban sa mga espiritual na kapangyarihan sa sanlibutan ng kadiliman. Kaya ang panalangin sa kontekstong ito nagiging isang paraan ng aktibong pakikibahagi sa espiritual na labanan. Okay. So active engagement siya. Oo. Ito raw ang paraan ng pagbubungkal ng espiritual na lupa, yung pag-aalis ng mga hadlang na hindi nakikita. Ito rin ang paraan para malaman natin yung tamang panahon, yung timing ng Diyos, yung kairos. Kairos, nabanggit yan kanina. Oo. At dito nagiging napakahalaga yung konsepto ng spiritual mapping na nabanggit din. Okay, spiritual mapping. Para hindi lang siya concept, meron bang halimbawa sa sources kung anong itsura niyan sa totoong buhay? Paano mo minamapa ang isang lugar sa espiritual na paraan? Okay. Ang spiritual mapping, based sa pagkakapaliwanag sa sources, ay yung masusing pagsisikap na maunawaan yung unique spiritual dynamics ng isang lugar o komunidad. Hindi ito basta hula-hula lang. Hindi tsamba? Hindi. Kasama rito ang pananaliksik sa kasaysayan ng lugar, pagkilala sa mga umiiral na kultura, mga paniniwala, pag-alam sa mga isyung panlipunan, at higit sa lahat, masusing pananalangin at pakikinig sa gabay ng Espiritu Santo. Listening is key. Very key. Para malaman kung ano yung mga particular na strongholds, yung mga baluarte ng kasamaan na kayang harapin, at kung saan din naman yung mga open doors, yung mga pagkakataon para makapasok ang ebanghelyo. So parang intelligence gathering pero spiritual? Pwedeng sabihin ganun. Halimbawa, baka ma-discover mo sa spiritual mapping na may malalim na ugat ng alitan sa pagitan ng dalawang grupo sa komunidad.
Historical na away. Pwede. At yun pala ang kailangang unang ipanalangin at gawan ng paraan para magkaroon ng rekonsilyasyon bago pa man maging bukas yung mga tao sa mensahe mo. May prerequisite pala? Oo. Mahalaga rin daw, ayon sa mga source, yung pagbuo ng isang prayer network, samahan ng mga mananalangin, kapwa mga taga roon at maging mga taga-ibang lugar. Para silang air support, kumbaga, para sa mga nasa harapan ng laban. Hindi ka nag-iisa. Team effort, malinaw yan. So, yung panalangin ay yung pakikipag-ugnayan natin sa Diyos para sa mga tao at sa lugar. Ano naman yung pangalawang haligi? Yung presensya. Paano ito naiiba? Okay. Kung ang panalangin ay yung ating vertical connection at spiritual engagement, yung presensya naman, ito yung ating horizontal connection. Yung ating pakikipamuhay kasama ng mga tao, ito ay incarnational, sabi nga sa sources. Incarnational, galing sa incarnation ni Jesus. Eksakto, hango sa halimbawa ni Jesus na nagkatawang tao. Hindi ito yung parang turista na, alam mo yon, mabilis ang bibisita lang, magbibigay ng tulong o mensahe, tapos alis na. Hindi parang medical mission lang na isang araw. Hindi ganon. Ito ay yung sadyang paglubog mo sa ritmo ng komunidad. Yung pamumuhay kasama nila, pagkain ng kinakain nila, pagdanas ng nararanasan nila. Naalawa mo yung sinabi sa Juan 1:14? Ang salita ay nagkatawang tao? At tumahan sa gitna natin. Yung salitang Griego raw para sa tumahan ay eskenosen. Literal na nangangahulugang nagtayo ng tolda. Nagtayo ng tolda. Wow. Parang sinasabi na si Jesus ay hindi lang dumaan, nag-set up siya ng kanyang tirahan kasama natin. Nakipagmuhay. Wow, nagtayo ng tolda. Ang ganda mo. So, hindi lang mensahe ang pinadala ng Diyos, siya mismo ang pumunta at namuhay kasama natin. Nagkakaroon daw ba ng ibang bigat o otoridad ang mensahe kapag nagmula ito sa ganitong uri ng presensya? Ayon sa mga source, napakalaki ng pagkakaiba. Kasi ang presensya, yun ang nagtatayo ng tiwala, trust. Tiwala, oo. May binanggit doon na ang ministeryo raw ay madalas gumagalaw at the speed of trust, sa bilis ng pagtitiwala na nabubuo. Speed of trust. Ang ganda nun. May isang natural na relational progression daw na kailangan daanan. Nagsisimula ka bilang stranger, di kilala. Okay. Tapos nagiging acquaintance, kakilala. Sumusunod ang pagiging familiar na sila sa'yo, hanggang sa maging friend, kaibigan, at ang pinakamataas na antas, yung maging trusted, pinagkakatiwalaan. Key stages pala, hindi shortcut. Walang shortcut. Katabaw sinusubukan nating lumaktaw sa prosesong ito. Halimbawa, galing sa pagiging stranger, gusto mo agad mag-proclaim ng mensahe? Agad-agad? Oo. Madalas, imbes na makinig yung mga tao, mas lalo pa silang nagsasara o nagiging depensibo. Tinatawag itong panganib ng premature proclamation. Premature proclamation, okay. Ang presensya, yung matiagang pakikisama at pakikinig, yun ang nagtatayo ng tulay para makatawid yung mensahe papunta sa puso ng tao. Naalala mo yung halimbawa ni Pablo sa Efeso? Oo. Yung sa Gawa 16, pinigilan mo na siya ng Espiritu Santong mangaral sa Asya kung nasaan ng Efeso. Parang sinabi, hindi pa oras. Hindi pa kairos. Oo. Pero makalipas ang ilang taon, nang bumalik siya doon sa Gawa 19, matapos yung mahabang panahon ng paghahanda niya at presensya sa ibang mga lugar, naging napakabunga ng ministeryo niya sa Efeso. Grabe yung impact doon. Talagang may tamang panahon na hinihintay at inihahanda. Eksakto. Yung presensya niya sa ibang lugar, yung paglago niya, yung pagbuo niya ng team, lahat yon parang bahagi ng paghahanda para sa Efeso. Ang tiwala hindi minamadali. Itinatanim at inaalagaan yan. Ang dami nating natututunan dito. Pero paano natin ito maisa sa buhay ng practical? Kasi baka isipin ng iba, ang hirap naman yata niyan, parang ang ideal. May mga binigay bang konkretong gabay o kasangkapan ng mga source para mas madali? Meron naman. Hindi lang ito puro konsepto. May mga practical na tools at gawi na iminungkahi. Halimbawa, yung paggawa ng isang 30-day prayer map. Prayer map.
parang ways para sa panalangin. Parang ganon, pero mas focused. Para sa isang partikular na komunidad o grupo ng tao na nais mong abutin. Ito yung masusing pagtukoy mo sa mga lugar, grupo, institusyon, at mga issue na kailangang ipanalangin ng may estratehiya at focus sa loob ng isang buwan. Nakakatulong to para maging mas intentional yung pananalangin mo. Okay, 30-day prayer map. Makakatulong yan para maging organisado yung panalangin. Ano pa? Isa pa ay ang paglikha ng relationship circles. Ito ay parang pagmamapa rin pero sa mga relasyon naman. Mapa ng relasyon. Paano yun? Gumuguhit ka ng mga bilog, concentric circles. Nasa gitna ka, tapos inilalagay mo yung mga pangalan ng mga taong nakakasalamuha mo sa iba't ibang bilog, depende kung nasaan na kayo doon sa spectrum, mula stranger hanggang trusted friend. Para ma-visualize mo. Para mapalalim ang relasyon. Hindi lang basta mangokolekta ng kakilala, nagiging mas intentional ka sa pag-invest sa mga tao. Parang inventory ng relasyon? Interesting. Tapos nabanggit din kanina yung paghahanda ng sarili. May tools din ba para doon? Sa personal growth? Oo, mahalaga rin daw yung pagkakaroon ng personal growth plan. Hindi lang yung gagawin mo sa labas ang pinaghahandaan, kundi pati yung sarili mo. Kailangan equipped ka. Holistic dapat. Tama. Ito ay isang plano para sa sariling paglago na sumasakop sa iba't ibang aspeto. Head, pagpapalawak ng kaalaman tulad ng pag-aaral ng kultura, wika, teolohiya. Heart, paghubog ng karakter at paglago sa bunga ng espiritu. Pasensya, pag-ibig, kababaang loob. At hands, paghasa ng mga kakayahan o skills na magagamit sa paglilingkod. Communication skills, leadership, practical skills. Head, heart, hands. Okay? Kasama rin dito yung regular na spiritual na disiplina, pagsasawsaw sa kultura, cultural immersion kung nasa ibang lugar ka, pagkakaroon ng mentor na gagabay sa'yo, at maging ang self-care. Hindi ka pwedeng magbuhos mula sa isang basyong sisidlan, di ba? Napaka-importante niyan yung self-care, kadalasan nakakalimutan. So, napaka-holistic pala ng paghahanda. Hindi lang espiritual, kundi pati mental, emosyonal at practical. May mga mas simpleng gawi pa bang nabanggit na, alam mo yon, pwede nating simulang gawin agad? Yung pang-araw-araw? Meron. Mga paalala na isabuhay araw-araw. Yakapin daw ang pagiging tago. Embrace hiddenness. Embrace hiddenness. Oo, huwag laging maghangad na mapansin agad o magkaroon ng malaking platform. Mas mahalaga daw yung pagiging tapat sa maliliit at tagong bagay. Mag-schedule ng regular na panahon para sa solitude. Pag-iisa kasama ang Diyos, malayo sa ingay at abala. Kailangan ng quiet time. Oo. Manalangin ng higit pa sa mga halatang pangangailangan. Subukang alamin yung mas malalim na nais ng Diyos. Magdahan-bahan para makinig, hindi lang sa Diyos, kundi pati sa mga taong pinaglilingkuran mo. Slow down to listen. Tama. At laging tandaan yung pagkakaiba, bumuo ng pundasyon, foundation, na matibay at pangmatagalan. Hindi lang platform na para sa pansin at madaling gumuho. Pundasyon, hindi plataporma. Magandang paalala yan. Powerful. Pero sa kabilang banda, mahalaga rin pag-usapan natin yung mga babala. Ano ba talaga ang mga panganib kapag minadali natin yung proseso? Nilaktawan itong mahalagang paghahanda. Malinaw yung mga babala na inilahad sa mga source at sinusuportahan din ng mga halimbawa sa kasulatan. Una, ang pinakamadalas daw na resulta ay mababaw na pagbabago na madaling maglaho. Yung mingas kugon. Sakto. Ito yung mga bining tumubo agad doon sa mabato o madawag na lupa sa talinghaga ng mga hasik. Yung sa Mateo 13 ulit. Oo. May nakitang pagtubo, pero dahil walang lalim yung ugat, madaling namatay nung dumating yung pagsubok o init. Pangalawa, may panganib na makabuo ng ministeryo o gawain na nakasalalay lang sa karisma, sa galing o sa personalidad ng lider. Nakasandal sa tao. Oo. Imbes na nakasentro talaga kay Kristo at sa kanyang kapangyarihan. Ang resulta, kapag nawala yung lider,
Nangihina o nagkakawatak-watak yung grupo. Hindi sustainable. Nakakalungkot yun pag ganun. Ano pa? May pangatlo pa ba? Pangatlo, nagkakaroon daw ng pagkalito sa pagitan ng pagiging abala, activity, at pagiging tunay na mabunga, fruitfulness. Activity versus fruitfulness. Akala natin dahil ang dami nating ginagawa, ang daming events, ang daming programa, okay na, productive na. Pero hindi pala nasusukat doon yung tunay na bunga na nananadili at nagbabago ng buhay. Minsan, mas mabuti pa yung mas konting aktibidad na may mas malalim na pundasyon. Quality over quantity. Parang ganon. At pang-apat, at napaka-practical nito, mataas ang panganib ng burnout sa mga leader at manggagawa. Totoo yan. Burnout. Kapag sinusubukan mong magdala ng bigat na hindi ka pa handa o gumawa sa sarili mong lakas kasi hindi ka dumaan sa proseso ng paghahanda at pagdepende sa Diyos, madaling maupos, madaling mapagod. Grabe. Lahat yan parang resulta ng pagwawalang bahala sa tamang timing. Kaya pala binibigyang diin din yung pagkakaibaan ng Kairos at Chronos. Pwede mo bang ipaliwanag ng simple yung pagkakaiba niyan base sa sources para mas maintindihan natin at ng ating listener? Oh, simple lang naman. Ang Chronos, ito yung ordinaryong paglipas ng oras na nasusukat natin. Relo, kalendaryo, segundo, minuto, araw, taon. Quantitative siya. Sukat lang ng oras. Linear time. Oo, samantalang ang Kairos, ayon sa pagkakagamit sa bagong tipan at sa paliwanag sa sources, tumutukoy sa tamang panahon, sa itinakdang pagkakataon, sa strategic moment ng Diyos para kumilos. Qualitative siya, espesyal na oras. Divine timing. Parang ganon, hindi lahat ng oras ay Kairos. May mga panahon ng paghihintay, paghahanda, pagpapalakas, ito yung Chronos time na ginagamit sa preparation. At kapag dumating na yung Kairos, dun ka kikilos ng may kapangyarihan at pagpapala ng Diyos. So, hindi pwedeng pilitin yung Kairos. Hindi. Ang pagmamadali ay pagpipilit na kumilos sa Chronos time pa lang, kahit hindi pa Kairos. At dyan pumapasok yung ganda ng paalala mula sa Hosea 10:12. Ano sabi dun? Sabi doon, maghasik kayo para sa inyong sarili. Ng katuwiran, bukirin ninyo ang lupang hindi pa natatamnan, sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon hanggang sa siya ay dumating at paulanan kayo ng katuwiran. Wow! Pansin mo, may panahon ng pagbubungkal, bukirin ng lupang hindi pa natatamnan, at paghahanap sa Panginoon bago dumating yung pag-ulan ng katuwiran o pagpapala. Ang paghahanda ang nag-iimbita sa Kairos ng Diyos. Napakalinaw. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo na sumama sa aming malalimang pagsisid sa iyong mga source material ngayon? Ang buod siguro ng ating paghimay, ang paghahanda, lalo na yung mga gawaing hindi agad nakikita ng marami. Yung mga nasa ilalim. O gaya ng taimtim na panalangin, pag-aaral, paglago sa karakter, at yung matiagang pagbuo ng tunay na relasyon. Yun pala yung tunay na pundasyon para sa anumang bunga na nais nating magtagal at magkaroon ng tunay na epekto. Sa ministeryo man to, sa iyong mga personal na proyekto, o sa iyong sariling paglago bilang tao. Hindi siya sayang na oras. Hindi siya pag-aaksaya ng oras. Actually, gaya ng sinabi sa isa sa mga source, ito raw ay invested eternity, isang pamumuhunan na ang balik ay hindi lang temporal, kundi may walang hanggang halaga. Tandaan natin, yung pinakamalalim na paglago, madalas nangyayari sa ilalim ng lupa, sa mga lugar na tahimik at walang nakakakita. At bilang panghuling kaisipan na iiwan namin sa iyo, may isang nakakaantig na kwento sa source tungkol sa isang matandang misyonera na natili daw siya ng 15 taon sa isang malayong nayon sa Asia bago nagkaroon ng pinakaunang binyag doon. 15 years? Bago may resulta? Grabe! 15 taon ng tila walang nakikitang resulta. Nang sa wakas ay may nagtanong sa kanya kung bakit siya nagtagal ng ganun katagal, simple lang daw ang ngiti niya at sagot, "Ang trabaho ko ay bungkalin at ihanda ang lupa. Trabaho na ng Diyos na patubuin ang binhi sa kanyang tamang panahon." Wow!
Ang laking tiwala sa Diyos nun. At idinagdag pa niya, ayon sa kwento, na sa loob ng 15 taon ng silent season, doon daw niya tunay na natutunang kilalanin ng malalim ang Diyos, hindi lamang basta gumawa ng mga bagay para sa Kanya. Mas nakilala niya siya sa paghihintay. Oo. Kaya ang tanong na iniiwanan namin para sa iyong pagninilay, paano kung ang pinakamahalagang gawain na ipinapagawa sa iyo ng Diyos ngayon ay yung mga bagay na hindi nakikita o kinikilala ng iba? Yung mga silent work. Paano kung yung silent season na pinagdadaanan mo ay hindi isang pagkaantala o parusa, kundi isang sagradong imbitasyon para mas makilala mo pa siya ng mas malalim, bago ka pa man gumawa ng mga dakilang bagay para sa Kanya? Isang imbitasyon pala. Pag-isipan mo sandali, ano kaya ang kalagayan ng iyong lupa ngayon? At paano mo tinitignan ang mga tahimik na panahon ng paghahanda sa iyong buhay? Dahil doon, sa katahimikan at pagbubungkal na iyon, maaaring nagsisimula na ang tunay at pangmatagalang pagbabago.